Isa ako lang. Nahanap ko agad so nakukulit yung microphone. Salamat sa mensahe sa awit. Naghihatag sa ato ng mga magalawit, paging family. Ini naghahatag na natin dugang inspirasyon sa ato ang pagsimba, pagdaig sa atong buhay ng Diyos. Karon na gabi, pribilyo anang ganamo na kami nagkanimo sa pagkuban ng Diyos pagsimba. Ini unang Biyernes sa tuig 2025. O kini halang mo alang ka na magkaigsunan. Basta yung aning mga una o katapusan. Tungod kay talagsa kung kayo may mag-ani din sa Cebu. Naitapon lang na ang akong asawa taga dinhi o daghan sa sila mga kailan dinhi o napon ang uban nila nilang puyo kung mga kaliwat nila. May nungdan na ako nadalahin ko na ako'y abot na lugar sa Cebu. Pero karon nga gabi kay magkaigsunan ako kondisyon na yung una-una. Kini akong gihandang na mensahe lampas ng 30 minutos. Pero ato lang manikamutan dili di siya magabot 30 minutos para dili mo kay ta magabihan. Kung mga kamoy Biblia, palihog kuman ako sa pagkakli. Dili teksto na makita sa Deuteronomy chapter 33 verse 25. Kung di mo na siya basahon mag-igsunan, daw dili kayo siya interesante nga mga teksto. Pero doon na siya mensahe ka natin tingili nga kagabihan. Nagigaw sa King James Version, lahi-lahi ang pagkasulti ani mag-igsunan sa lahi-lahi ang version. Pero ato tanaw kung sa yun ang insakto yung version. Diha sa Deuteronomy 25, kung na siya version, lahi na kung na King James Version, mas maayo. Kay lahit siya. Kay sa King James Version, thy shoes shall be iron and brass, and as thy days, so shall thy strength. Apan ato tanaw mag-igsunan kay sa uban trangka, sa uban fortress. Pero ato tanaw kung sa yun ang insakto yun nga terminolohiya na gigamit nga doon yun sa original. Pero kung atong sakto kini mong teksto mag-igsunan, mo kini ang paghatag sa mga kini na chapter 33 sa Deuteronomy, mo ni ang hinayon na si Moses nag-subdivide na sa mga kayutaan ng ilan na sako. Ipaghatag na sa ilan na tribo. O kini sa 25, mo kini ang prophecy nga gihatag ngadto gihatag ngadto sa pamilya Aser nga mao ang natulong ni ini nga mao ang teksto mag-igsunan. Kung yung tanaw kiro sa karon nga geographical location kining bahin ni Aser, kini nahimutan mag-igsunan sa usa sa pinakadako nga syudad sa Israel sa mga karon mao ang Haifa. Ang mga syudad kadako sa Israel ang number 1 mao ang Jerusalem, ang ikaduha mo ang Tel Aviv, o kung ang ikaduha ang Haifa. Mo kini ang bahin sa pangkaliwat ni Aser. Gikan sa kadagaan, dapit nga dagat sa Haifa, paingon kini sa kabukiran sa Northern Lebanon. Nang city ni mag-igsunan, kini ni Haifa, paingon sa Northern Lebanon, ang mga kayutaan ni kini, pwerte kayo katamunong. Maayo kaayo ang tanong. Pero, pero, kay dito sa unahan sa kabukiran, pagkabatuon ka isa na tanong. Pero ang prophecy na gihatag ni Moses nito sa kaliwat ni Aser, lagay ko siya, thy shoes shall be iron and brass. Nga naman, kaysa panahon na ay biyahe sila mag-igsunan alang kabatuan, kung wala kay insakto na gamit o sapatos sa paghay, sa paglakaw, maglisod sila pag-abot sa tumoy sa ilang kayutaan. Pero kung sa mga shoes na gigamit mag-igsunan, mao kini nga susama nga sapatos nga gigamit sa mga sundalo kaniadto. Kay ang sapatos mag-igsunan may usa sa mga hinagiban nga makatabang sa pagdaog nimo diha sa gubat. Ganoon, kaya yung spike ani mga putraw. Kaya ang mga sundalo mo kadto away dili tago-tago. Harap-harapan. Unya kinahanglan nga dili ka matumba. Nakapilit yun kanunay ang imong sapatos, ang imong tiil, diha sa yuta. Kaya kung matumba ka, dali na kayo ka
of a new journey. Sa batang tuig, lagi na po sugod na muda sa ato nga biyahe sa 2025. Kumusta man ka ang atong biyahe 2024? Nini 2025, wala pa tayo balo. Apan sumama sa litag na sa kaliwat ni Azer, ang Ginoo nagahatag kanila o ayuda, tamang giamuma sila, nga gihatagan sila og kusog, o gihatagan sila ng sapatos, aron nga dili sila maglisod, bisan ang dalang lisod, bisan ang dalang batuon, bisan bukid, apan dili sila maglisod, kay gihatagan sila sa Dios og sapatos, o gihatagan sila sa Dios og kusog sa tibok nilang kinabuhi. Now, kini nga application ng kaigsunan, dili lang kay karon na tuig 2025. Apan maapil ni ini kini atong biyahe paingon sa langit. Now, hatagan mo nato sa mga pamaagi, unsaon nga kita makahimo sa pagsinubang ni ini atong pagbiyahe sa daghan kay langit kay ano mo nato makaigsunan. 2025, hilabihan kadaghan sa mga opportunity. Apan daghan usab ang mga challenges, mga hagit sa imong sa akong kinabuhi. Apan usapan man nato sa pagsagubang, sa pagsubakon o sa pagkumpat ng ining tanan, ang Dios naghatag og prescription kanato ini nga gabi. Number 1, mag-igsulan dito tayo. The strength, the source of our strength. Usahay manuya ta. Kanang nuya mag-igsulan suna, dahil kusog ko na. Wala kay kusog ko yan. Pero kinahanglan ka, kada ito mga cellphone, manuya na. Kasi kung saan na kag-nindot kaayo nga klase na may mga cellphone karon mag-igsulan na nakahutog sa sintamin. Na ang cellphone na tag 20 mil? Na po cellphone na tag 4 mil? Kani ako ang mag-igsulan, 4 mil ni. Ganati ko alay kay, dili ni siya mingaw. Bibo. Bibo ni siya. Wala ganati ko alay siya para tumo ni siya. Magamit ko na po na. Now, kanya itong mga igsunan, primero ginamit na bago kong ninyo sa kasawa, Jenner Rivera, kaya, na-assign mo yung iso sa bukid. Unya, wala mag-ibig. Ang bukid, wala, hindi ka pwede magsakay-sakay yung igsunan kay, ang aming stipend ganito, 1996, 4,400 ang bulan. Unya, buwan pa na siya o leksyon, masuprahan na siya o 380. Usahay 400, 500, puro gina ang masupra. Unya, ang malita mo, sige na niglakaw. Alas 4 sa lawan maglungag na ni. Kaya ang among haikon mag-igsunan, bisitaan na mo tag 8 to 10 kilometers. Amo ng haikon. Sayo kaayo sa mutag magluto ni. Unya, ang among kayo ni mutag na mo sa dahon sa saging. Paibabuhan na mo na sa mag-igsunan mo, pinirito nga tamban. Kaya mo rin ma-afford na mo. Kaya ka ng tamban mag-igsunan mo nagtag. Kila naman na itong panahon na mo 25 pesos na siguro ang kilo, na? 25 pesos. 20 ang kilo, no? 20 to 25. Prito ko na muna. Una, isunod na muna sa pusod daw sa saging. Nag-invitar din sa kasawa nga, inigahit na mo, maabot kami ito suwag. Ako kinabalikan mo tayo magkaabot sa suwag. Kaya pagka-size ka na, unang ni, pili itagsa na mo kamok na batok asa mo magkaplastar. Una, bilang ka na, butang sa tunga, nakaon. Paguman, lamay na ito sa dapat sa isagutan ang damon. Kaya tunga sa mulig balik. Pag-abot na mo dito mag-igsunan. Pag-anong pag-inis mag-igsunan, akawang bibigi. Nga naman, inikulit na mo, kutong na naman. Usahay mo ikon sila. So, ganahan mo rin, nagkapadala mo. Nagka-igsunan. Ipadala na mo niya, 8 to 10 kilometers lang na pasanon. Ikon dilit na ko ng madaong. Ano naman, kaya kung mag-ahay ka na magpasan, namin mo na tao na magkagawa ng pasan. Pero walang iikong puso na ang ibit-bit
gikan ni Kristo. Psalms 46 verse 1. Nagan siya. Ang Diyos mao ang atong talagpanan o kalikon. Manalig nga katabang sa atong kalisdan. Siya mag-ata ka na itong kusog. May panahon na manulit as pagpangalangan. Apan atong i-charge ang atong kagalingon diha sa Ginoo. Kay siya mamuhatag na itong kusog. Sa pagpadayon sa ating panaw ng 2025, mayroon man sa atong panaw payo sa langit. Amen. Kay kung di ta ma-charge mag-igsuna, di Jesus. Di man ta pwede maghukom, pero makaingon yung kung di ta kalahok sa atong destinasyon. Kaya kung manak ang isaad sa Ginoo, nahatagan ta niya kusog. Muna gingon din ka sir, hatagan mo ka kusog sa tibok ninyong kinabuhi. Ikaduha, embracing God's guidance. Sa atong pagpanaw 2025, sa atong pagpanaw kayo sa langit, kinahanglan na atong embrace ang giya sa Ginoo. Guidance. Ano na, basta naman ang giya sa Ginoo. No? Isultian ka niya sa atong iglesia, sa wakpatang dalawa sa Santos Bautismo, gihatagan na taong guidance. Giya kung sa atong himuon, alang sa atong pagkinabuhi ng Kristo alam. Sa matag sigma na ito, nagpaymundo mga atong mga leaders, ang atong mga mawali, unsa ang atong buhaton sa atong pagpangalagan dihan sa Ginoo. Sundon lang ginato ng pag-igsunan. Manusahay, ang guidance sa Ginoo, dili nato usahay magamit pag-igsunan. Sama panaligan, bisan o sa panuna sa gabi Bernes sa sunset, sa panuna ng gina, ang pag-uwan ka nato pag-igsunan, di magkabantay ana sa sunset na, o pa man sunset yan. Sige pagyapon tao, buhat sa atong dan adlaw ng buhaton. Pagkasabado sa hapon, bisa mo lang may sunset, sunset naman usahay ang guidance sa Ginoo, dili nato ma-embrace mag-igsunan. Importante kayo na. Simple lang kayo, wala ang pagsunod nato. Apan usahay, ato pa siya na masumpat mag-igsunan. O sige ko na sa silintiwan. Sa messages to the young people, page 109, a knowledge of the will of God is the greatest knowledge you can possess. Kung saan ay mag-igsunan, ang kahibalo, ang kaalam, ang giya ni dihatag sa Ginoo, guidance ni dihatag sa Ginoo na kanato, mauna ang pinakadako o pinakamaayo na kaalam nga atong makaplagan din sa kalibutan. Sayo na kaayo mag-igsunan, mao lang yun ang mag-embrace sa guidance sa Ginoo. Ikatulo, o sa ito number 1, the source of our strength. Number 2, embracing God's guidance. Number 3, gamay na kayo din pag hindi natin malimtan mag-igsunan. Perseverance in the face